Are we ready? No po? Ready na po ba tayo? Pwede ba nating ilagay sa ating comment box? No po? I-declare natin. God's plan prevail. No po? Kahit anong mangyari, paniwalaan natin na ang plano ng Panginoon ay magaganap sa ating mga buhay. Amen? Sabi nga po, no? Minsan ayaw na natin magplano. Amen? Ayaw na natin magplano. Mula bata naman, pastor, hindi man natutupad eh. Ayoko na magplano. Alam nyo, in a way, kung yan naman ang magiging paraan para magtiwala ka sa Diyos, well and good. Pero hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay consciously matuto tayong mag-plan. Kasama siya. Ano po? Ulitin ko, consciously, ibig sabihin, intentional tayong magplano. Kasama siya. At sa hapong ito, matututunan natin papaano po yun. Ano po? God's plans prevail. Hindi lang isang plano, maraming plano. Amen? So, sa hapong ito, muli, ano po? Ayan. Banggitin ko lang po yung mga bagong pasok. Siyempre, ang ating coordinator, ano? Ang ating masipag na Ate Ria Razo. Amen. And Marge Moore Cristobal. Magandang hapon po. Uy, welcome from Australia po. Ano po? 2 weeks ago ay may mga misyonaryo po tayo from Australia. Ano po? And I believe they are already nakabalik na po, no, sa Australia. Ayan, si Ate Lynn, no? Ate Lynn Kabisada. Amen. Sige. Handa na po ba tayo? Amen. So, I'll be sharing the presentation po para meron tayong guide habang tayo nag-uusap-usap. Amen. Feel free mga kapatid if you have received and you realize something related to what we are discussing. You're very free, no? Na hayaan niyo pong mabasa ng ibang tao ang ginawa sa inyo ng Panginoon para lahat po tayo ma-bless. Huwag niyo po itago yung blessing na yan. Amen? Ipagmalaki natin. Boast. Ha? Kung meron tayong dapat ipagyabang, yung blessing ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay, yung kadakilaan ng Diyos sa ating buhay, let Him be known to the world. Amen? Ha? God's plans prevail. Hallelujah. God's plans prevail. No? Proverbs 19 verse 21. Samahan niyo po ako. Okay po? Proverbs 19 verse 21. Okay? Sabi po sa verse 19 ng Proverbs o sa Tagalog, Kawikaan. Po? 19:21. Okay? There are many plans in man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel, sa ibang version, the Lord's purpose, the Lord's intention, the Lord's plan that will stand. At paniwalaan natin yan. Ano po? There are times we already have many plans in our life. Yeah, we have time plan. And all of those, ang sarap isipin na tayo may mga plano. Amen? Pero yung mga plano na yun, mga kapatid, nagkakaroon ng delay, nagkakaroon ng stack up if we don't determine. And from the start of planning, wala ang Panginoon sa ating tabi. Na po, bilang mananampalataya, bilang mga manggagawa na ng Panginoon, nagsuko ng buhay sa Panginoon, mga kapatid, it is a protocol. Pag sinabi natin protocol, it's a prerequisite. Hindi pwedeng wala. Na po, that we agreed something na yung gagawin mong yan ay pinagkasundo mo na sa Panginoon. Na po, may blessing sa Kanya. Amen? So, ulitin ko po, no? Proverbs 19 verse 21. There are many plans in man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. Amen? Meron po ba kayong nararamdaman sa inyong mga puso pag naririnig niyo itong mga salitang ito? Marami tayong pinaplano, pero ang kagustuhan ng Panginoon, ang layo ng Panginoon, ang matutupad sa atin. Amen? Praise God. No? So, before I start, let me share you these thoughts, mga kapatid. Sabi po dito, man usually dreams. Tayo daw po yung nangangarap ng mga pangarap.
na hindi naman talaga natin pangarap. Parang magulo, no? Ha? Kung minsan naiengganyo lang tayo. Pero hindi naman talaga natin siya pangarap. For example, no? Ah, nanood ka ng boxer. Ng boxer tuloy, ng boxing, ano? Panood mo si Pacquiao. Wala ka namang pangarap na maging boksingero. Pero pag nakita mo si Pacquiao, parang gusto mo lang maging boksingero, di ba? So, yun yung ibig sabihin diyan. Or kaya, hindi ka naman si Ronaldo, hindi ka naman si Pele sa football, no? Sa larangan ng football. Pero pag nakita mo sila, how swift, how elegant silang kumilos, how fast. At talagang bago makagol, nagtatayuan ng mga tao. Kasama na dun yung paghanga, nakagustuhan natin. Parang gusto na rin natin maging football player. Amen? Okay po? At kung halimbawa, wala ka naman talagang hilig kumanta, di ba? Ayaw mo naman maging professional singer. Okay? Alam ko marami nang ngumingiti-ngiti ngayon. Ako pag nababanggit ko yung pagkanta, medyo marami pong napapangiti. Ano po? Lord, patawarin niyo po ako. Sige po, Lord, kung ano na lamang po ang inyong plano talaga sa akin, yun na lang. Di ba? Eh nakita mo halimbawa sa church, nakita mo sino ba ang talagang matitinding singer natin diyan. Marami tayong matitinding singer. 'Di ba pag nakikita niyo po silang kumakanta, nagpe-praise and worship, parang, Lord, gusto ko rin maging singer, gusto ko rin makapag-praise and worship sa'yo na katulad niya. Yung ganyang hangarin, maganda yan. Okay po? Na may paglilingkod sa Diyos. Amen? Now, pero sabi, man long for life. Meron tayong ginugustong buhay, but he is not sure if he really want it. Naranasan niyo na po ba ito sa inyong buhay? At minsan maranasan mo ito pagkakasaling ka, di ba? O gagawa ka ng matinding desisyon. Pag tinanong ka ng best friend mo, pag tinanong ka ng tatay mo, pag tinanong ka ng malalapit sa'yo, sigurado ka na ba? Minsan nasasabi mo, hindi ko nga alam eh, pero sigurado ako eh. So, o tao ganyan, may mabilis siyang maengganyo at kung minsan hindi niya alam kung anong gusto niya. Why? Because man is limited without God. No? May papakita akong picture. I want you to see it if you are like this. Kung tayo ba'y nasa ganitong sitwasyon. Amen. Okay? Ang tawag dyan ay the rat race. Amen? Ayan, the rat race. Ano ibig sabihin ng the rat race? Kung mapapansin nyo, ito kasi yan. Ano po, kung kayo ay may alagang hamster, di ba? Yung hamster, yung maliit na daga na walang ginawa, kundi tumalo na gano'n, tapos umiikot na ng paikot lang ng paikot, di ba? Nasa loob lang yung hamster. Dito, ang nakalagay tao. Okay? Na takbo lang siya ng takbo dyan sa loob ng circle na yan at pakiramdam niya, umuusad siya. Although, yung ginagawa niya sa buhay na yan, yan po yung kanyang work para kumita ng pera to pay for the bills at mga utang until you are left with no money again. So you have to work again. Di po ba? Until such time matuto ka at lalabas ka dyan sa rat race na yan. Pag sinabi nating rat race, nakakala nyo kayong lahat na tumatakbo at nagpapaka-busy sa inyong mga gawain, ay this is the main, na po, the main priority of your life. At hindi ko po masisisi kung meron iba po sa atin. Apo, na bago pa lang nakakapakinig ay po pwede pong may hindi pagsang-ayon sa sinasabi ko. Pero ang reality dito, ito pong nandito sa harapan nyo. Yan po ang realidad dyan. Tayo po hindi nilikha ng Diyos upang magtrabaho, kumita ng pera, magbayad ng bill, mapuyat ulit, mapagod ulit, mamoblema ulit, tapos magtatrabaho, wala sa kondisyon, depressed. Amen? Di po ba? Pero anong pwedeng gawin ng tao para mawala siya dyan? At yan ang pag-uusapan natin sa hapong ito. Amen? Gusto ba nating mawala doon? Ano po? Sa rat race? Praise God, Lord. At nubayin niyo po kami pare-pareho sa pakikinig ng iyong salita.
Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Okay, so baka po may mga ilang comment na kagad dito. Babasahin na natin. Ha? Ayun, meron na nga kagad. Sabi ni Ninang Angie, ha ha ha, pangarap niya rin po Pastor Walter Faustino maging singer tulad ni Sis Leia. Akala ko pa naman. Pero, amen, sa glory ng Panginoon. Ha? Totoo yan, no po. Pero salamat, no? Trying hard yan. Trying hard. Basta mahalaga. Hindi naman usapan yung tono, usapan sumasamba ka sa Panginoon. Tama ba? Ha? Amen. Praise God. Okay. Tutuwa kayo lahat. Ah, ayan, ano pa? Ayan, aking bayaw. Ano po? Kuya Richard, Ate Macy Cam, nandiyan po kayo. Sige po, kung ano pong inyong mga, saan kayo nakaka-relate? Ayun. Okay? Amen. So, sabi po dito, balik po tayo, no? Man usually dreams that are not his. Man long for life, he is not sure if he really want it. Sana po wag po tayong manatili dyan. Na tayo naiinganyo lang at napipilitan sa mga ginagawa natin. May gustong ipagawa ang Panginoon sa atin. Amen? Nais ng Panginoong makalaya ka doon sa mga bagay na akala mo yun lang ang kailangan mong gawin dahil kailangan mong kumita ng pera. But no. Na? Sabi ni Mark Twain, I think nabanggit ko na to in the previous, no? There are two important days in a man's life. The day you were born and the day you know why. No? Mahalaga yung araw na ikay pinanganak at yung ikalawang mahalagang bagay ay nung nalaman mo kung bakit ka ipinanganak. It's your why. Ano po? Sa mga pastors, ano po? Kagabi nabanggit to. The why. Di po ba? The purpose. Di po ba? Nabanggit ni Pastor Ben. Amen? So, I want to see, gusto ko ipakita sa inyo to, no po, para magkaroon tayo ng definition. The anatomy of dream. Ano bang meron sa pangarap ng tao? So that we can understand ourselves. Na po, maikli lang to, mga 2 hours. Hindi po, mga 2 to 3 minutes lang. No? Bibigyan ko lang po kayo ng idea. When we say anatomy, di ba, parang ipinapakita yung hibla-hibla ng laman ng tao. Tama po ba? Para maunawaan mo saan nanggagaling yung pagtibok ng puso, pag tumibok ang puso, saan pupunta yung kanyang ini-inhale at saka ini-exhale. Tama po ba? Anatomy of dream. Okay? Anatomy, let me just define it to you. Anatomy. It is a study of the structure. Amen? Wala din po pinagkaiba sa pag-aaral ng ating pananampalataya. May sistema. Kaya lalo nag-aaral, no? Lalo po ako na-excite kasi lalo ko naunawaan na ang mga principle at mga scientific findings natin ay matagal na pong nasa Biblia. Amen? A study of structure or internal workings of a system. A detailed study of a society and its institution. Alam niyo po, pag sinabing society and institution, ano po pumapasok sa inyong mga isipan? Sige po. Pamilya, tama. Amen? Family is the smallest unit of community or institution. Okay? So, bibigyan ko na kayo ng konting ano. That is why the devil wants to destroy family. That is why the devil is teaching the people to confuse what is in the family. Ano ba talaga ang binuo ng Diyos na pamilya? I believe may mga pwedeng ma-offend na po. But mga kapatid, you have to stay there to hear the truth of the Lord. When God created human being, man created man and woman. Male and female. No more, no less. Kaya po dito, yung anatomy, it is being
sharp, mga kapatid. Being sharp, how you see the society and its institution. Paano mo pinahahalagahan ang pagpapamilya sa iyong puso? Galing ano? Scientific ang term, pero ang esensya, biblical. Kaya alam natin na itong mga ito'y galing pa rin sa Bible. Hallelujah. Amen? Greek means ana equals to up. Plus tomia means cutting. Meaning, ang anatomy, para makita mo yung loob, you need to cut. Kailangan mong tingnan yung kaloob-looban. At ganyan po ang gusto ng Panginoon sa tao. Ano po? Alam niyo po, may salita tayo na kinatatakutan natin ng marami. Ano po? When you hear the word radical, ano po mapasok sa isip niyo? Mga aktivista, hindi ba? Mga komunista, di ba? Pero, I want you to clear your mind this afternoon. Okay po? There are words that are misused for the longest time. Katulad ng word radical. The word radical comes from the Greek word radex that means root. Meaning, radex, root. Okay? So meaning, pag ikaw ay radical, meaning ikaw ay ang tao na inuugat, root, inuugat ang problema. At yan ang kailangan natin sa panahon ngayon. Taong may paninindigan, tao na may takot sa Diyos. Naalala niyo si Jethro nung isang araw, diniscuss natin. Ha? Pinapili ni Jethro si Moses. At ang isa sa pamantayan para piliin niya ang mga leader niyang gagamitin ay ang taong may takot sa Diyos. Amen? So, anatomy, yan ang ibig sabihin, pag-aaral, paghihimay. Ano po? Ano ngayon ang meaning ng dream? Dream, series of thoughts. So, ito yung thought pattern mo, mga kapatid. Ano yung mga iniisip mo mula umaga hanggang gabi? O, trivia. Alam nyo ba that we are making 2,500 decisions a day? And some of them, you don't make. Wala kayong choice. Ang katawan nyo na ang nagdidesisyon. Amen? Grabe, no? Ang galing ng anatomy, no? Pero, dream. Sabi, a series of thoughts. So, trivia, in a day, ang ating pong, tayo po'y gumagawa ng around 2,500 plus decisions that you don't, and you cannot interfere. Why? Because we are designed by the Lord. Okay po? Voluntary and involuntary muscles. May mga muscles na kaya mo kontrolin, katulad ng kamay, katulad ng braso. Kaya mo yung kontrolin. Amen? But there are muscles that you cannot control, like your heart. Hindi mo pwedeng sabihin sa heart, "Oy, heart, ha? Pwede ba? Trip ko lang." Tumigil ka nga ng 50 seconds. Pag sinunod ka ng heart, patay ka. Kaya dinesign ng Panginoon. Galing ng Panginoon. Kaya dinesign ng Panginoon, ipinare-realize sa'yo kung bakit may involuntary matters tuloy. Involuntary muscles to remind you that when you were given a decision, make wise decision. Pag hindi ibinibigay sa iyo ang desisyon, protection sa iyo ng Panginoon niya. Try to imagine if you want to stop your heart, patay ka. Hindi mo alam na mamamatay ka, patay ka. Pero nakita mo na yung control point, sabi nga sa quality management system. Nakita mo naman, ha? We're talking of Jesus and we're talking of quality management control points. Grabe. Ganyan po yung alignment, yung parallelism na mga, if you will just learn, mga kapatid, to really see na ang ating pong mga principles in the world, the real source of these principles are the word. Hallelujah. Amen? Praise God. So, dinefine natin yung anatomy, dinefine natin yung dream. Ang dream, sabi, a series of thoughts, images, and aspirations. Wow, mga bagay na yung inaasahan in a person's mind during sleep. Alam niyo po, when we are asleep, no? Kung tayo natutulog, alam niyo po ba na ang brain natin gumagana pa rin? Meron tayong mga synapses in our brain, electrical synapses, na kung wala yung mga electrical synapses na yan, our brain cannot process what you see,
Our brain cannot process what you think. Our brain cannot process what you aspire in life at kung paano mo bubuuin yan sa buhay mo. Hindi niya kayang organisahin mag-isa kung wala nung synapses na yun. Ano yun? It's power. Ang galing, ano? It's power, it's energy. At yan yung dinidiscuss ni Pastor Hani the other 3 weeks ago. Enerhiya. At alam niyo po, sabi ni Robert Boyle, hindi ko na, pasensya na po, wala po yan dito. It just coming. Sabi po ni Robert Boyle po, energy cannot be created nor destroyed. Tandaan niyo po ito mga kapatid. It will help you understand bakit may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. At ano ang tamang pag-uugali para maunawaan mo that there are decisions you make and there are decisions you don't make, and you have to understand it and accept to your life so that you can live a peaceful life and you can hear the word, the instructions, the voice of the Lord in your life. Ang galing. And now you can understand what are the plans of the Lord. Amen? So ngayon mga kapatid, yung mga bagay na pwede mong pagdesisyonan, ikaw magdesisyon. Pero kailangan mo maunawaan na may mga bagay na hindi ikaw nagdedesisyon. At pinatunayan niya ng Panginoon pag tiningnan mo ang loob ng iyong pagkatao, ng iyong katawan. You have involuntary at voluntary muscles. Voluntary muscles you can control. Involuntary muscles you cannot. The blinking of the eye, the heartbeat, the pulse rate in every point, in every joints, hindi mo yan kayang kontrolin. That's why there are 2,500 decisions man can make without even interfering it or no control at all. Pastor, totoo yun? Nasa loob ng katawan ko tapos hindi ko kayang kontrolin? That's one thing that gives us problem. We want control and oftentimes full control. Naalala niyo yung binanggit ng ating pastor? Yung natutunan sa South Korea? Sabi? Okay? Release, stop control, and the church will grow. Hallelujah. Amen? It's a realization, it's a respect for every member of the church na, uy, I realize that you have potentials that I don't have. Na meron kang magpupuno sa kakulangan ko. Ako naman din may pangpupuno sa kakulangan ng iba. Yan po ang church, mga kapatid. At hindi ka binuo ng Diyos para sa sarili mo lamang. Sabi nga ng isang kanta, di ba? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. O ayan, Sister Mylene, sample na yan. Oo naman, di ba? Walang talagang isinilang na para sa sarili lamang. Ano po? I'm excited talking about these things, mga kapatid. Alam mo kung bakit? It helps me kung ba't ako nag-survive kahit kami galing sa broken family. These things help me out. And I believe God provide these things to us, sa aming magkakapatid. Dahil bata pa lang naman talaga kami po yung nakakilala na. Hindi nga lang nagabayan, kaya nagpaganon-ganon pagdating sa ministry. Amen? Sabi po dito, andali ha. Yeah. Babasa lang po tayo ng saglit. Ano po, bago ko po magdiretso tayo sa ating mukhang tayo po sobra ng bahagya. Ano po, mga 10 to 15 minutes. Ano po, si Ate Lynn, Ate Erlinda Murcia, sabi ni Ate Angie, noong bata pa po kami, dahil sa hirap ng buhay, ang plano po ay magtrabaho upang may kakainin kami sa araw-araw. But now, only to realize that God allows it for you to preserve and strengthen. Hallelujah. Amen. Di po ba? Praise God. Kaya wag nating kainisan o ikagalit o kamuhian o ikahiya ang ating nakaraan. Magpasalamat tayo sa Diyos. Bagamat gaano man kasalimuot, gaano kasakit, gaano kabigat, gaano karumi,
God sets you free from that particular condition. Nandiyan ka ngayon sa isang maginhawang buhay, nakapaglilingkod ka sa Diyos, ha? Na-enjoy mo ang iyong mga fruits of your labors. At the same time, nakakapag-bless ka sa ibang tao, nakakatulong ka sa gawain ng Panginoon. Amen? Praise God? Okay? Kapatid, ang sabi po dito, kapatid, ayan, si Pastor Isaiah Cebuche, magandang hapon po. Ano po sa inyo? Welcome po sa inyong lahat. And Josephine Respicio de la Cruz. Ayan, magandang hapon din po sa inyo. Okay? Sige, kapatid, baka yung iba hindi ko na mabasa ha. We have to dive in. Okay? Sa ating pagtuturo. Dream, a series, okay. Verse, ito po ulit yung verse natin, pinapaalala sa atin. There are many plans in man's heart. Amen? Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. Proverbs 19, verse 21. Okay. Man's aspirations. Mga ating mga hinahangad. Okay po? Tingnan natin yung unang bahagi ng verse. There are many plans in man's heart. Ready, mga kapatid? Ready? There are many plans in a man's heart. Is it fame? To be popular, you want? Or you want fortune? To be rich? Fame, fortune, or fulfillment? To be complete? Hallelujah! Ipinesent po natin sa inyo ang Panginoon consistent. God gave us the free choice. Pero alam niyo po ang dahilan. At alam niyo rin po ang kahantungan sa pagpili natin na hindi nararapat para sa atin dahil hindi yan ang kagustuhan ng Panginoon. Amen? So later, sagutin natin, alin ba dyan yung dapat napiliin? Alin ba dyan ang dapat basihan ng tao para magplano? Pag ba ikaw ay gusto mo bang maging what you call this one, uh, worship leader? Okay po, kilalang worship leader to be popular? Or you want to be a worship leader para magkaroon ka ng opportunity to give glory to God every time you sing out there? Ha? Amen? Or you want to be rich? Gusto mong yumaman? Para lang masabi na mayaman ka? O gusto mong maging mayaman upang magpayaman ng mas maraming tao? Amen? Mga kapatid, we have to have this kind of heart. Ano po? Or you want to choose fulfillment? Naalala niyo si Solomon? Nung kinausap siya ng Panginoon, anong gusto mo? Anong sabi ni Solomon? I want wisdom upang maunawaan ko. Kalakasan. Sabi ng Panginoon, dahil hindi mo hiningi sa akin, napatayin ko ang iyong mga kalaban, kayamanan, isasama ko rin yan. Yung kayamanan, ibibigay ko rin sa iyo. Yung protection from the enemy, ibibigay ko rin yan sa iyo, sabi ng Diyos. Kasi tama ang pinili ni Solomon. Amen? Mga kapatid, okay? Fulfillment, be complete. Ngayon, okay, sa man's aspiration, everyone's to be fulfilled. Meron po ba dito na ayaw ma-fulfill ng kanilang buhay? Meron ba dito ayaw maranasan na siya po ay talagang, Pastor, umaapaw po kasi yan po yung anak ko, kasama ko na po nung linggo nag-church. Hallelujah. Amen? Mga answered prayer nung Sunday, pasok. Ang daming magulang na nakangiti nung Sunday. Hallelujah. Ha? Ang daming Why? Ito po yung mga pinapangarap natin na kung mapapansin mo, dahil tama na po. Ha? You know yourself, ha? I don't need to sabihin ang mga apelido nyo kayong mga mag-asawa na answered prayers. Amen? Hindi nyo po ba napansin na kinukonfirm ng Panginoon ang inyong pagsunod? Ang inyong pagsunod ay binibigyan po. No labor in vain with the Lord. When God gives, okay, what you prayed for, it is His direction. Tandaan nyo ito mga kapatid.
Kapag ibinibigay ng Diyos ang inyong pinapanalangin niya, yan ay kanyang direksyon sa inyo. Kaya ipagpatuloy niyo ang inyong ginagawa. Pero kapag ang Diyos hindi ibinibigay ang iyong ipinapanalangin, it's your protection. Amen? Kaya wag po kayong magtatampo sa Diyos kung hindi niya binibigay ang inyong ninanais. Dahil alam ng Diyos ang mangyayari pag binigay niya sa inyo yan. Okay? Ulitin ko. When God gives you what you ask for, it is God's direction. But when God don't give you what you pray for, it's for your protection. Tandaan niyo po yan sa inyong mga puso. At i-pray mo, Lord, okay, salamat po, Panginoon. Ako'y nananalangin na ibigay mo po sa amin ang kaunawaan. Bakit po hindi namin na kuha ang pangarap namin ito, ang mga pinagpipray namin na ito. Pero tandaan niyo mga kapatid, hindi ko mo stop siya ngayon. Hindi ko mo tumigil siya ngayon. Hindi na yan for fulfillment. Okay po? If you will just be sensible enough and you will walk in the word, in the principle of the Lord, you will have confirmation kung yan ba ay gusto sa yung ipatigil lang muna, momentarily, at itutuloy for the next 3 to 5 years. Ha? Amen? Mga kapatid, be complete without compromises. Anong ibig sabihin ng without compromises? Wala ka pong vina-violate na pamantayan ng Diyos. Ha, Pastor? Posible pa rin ba ngayon yun? Posible. Dahil sa ating Panginoon, ang lahat ay posible. Amen? Maybe we are limited. Amen? But I'm declaring to you, to all of our life, we have an unlimited God. Amen? Amen? We have an unlimited God. No po? Hindi mo lang alam kung paano niya gustong ibigay sa iyo. Gusto niya lang makitang handa ka ng sumunod. Hallelujah. There are set standards. Nahihirapan ka bang sumunod sa standard? Nahihirapan ka bang makinig sa nagbibigay ng standard? Set rules. Ikaw mismo. Kaya mo bang bigyan ng pasunuran ang iyong sarili na mula sa araw na ito, itong mga bagay na ito, 1, 2, 3, hindi ko na ito gagawin. Lord, at kung sakali mang magawa ko, tutulungan mo ako malampasan ko siya. Alam niyo mga kapatid, pag nakita ng Diyos na ikaw talaga ay ang iyong puso mo ay binalot na ng paghahangad na siya'y masunod, I tell you mga kapatid, He can make great things out of your life. Pakita lang po natin, iparamdam natin sa Panginoon na ang ating puso ay totoo. Lord, pagod na ako sa mundo. I want to see your plan. Oh Lord, inaamin ko po yung mga sinabi kong pangarap ko dati. At sinabi ko dati ay hindi kita kailangan, Diyos ka. Pero nakita ko na po ang aking pagkukulang at ang aking mga kahinaan. Panginoon, bumabalik ako sa iyo sa oras na ito. Panginoon, patawarin mo ako sa aming kasalanan. Baguhin mo aking buhay. Kapatid, walang ama na pag nakikita na nilang humihingi ng tawad, tapat ang puso ng kanilang anak. Walang amang hindi magpapatawad. Amen? At kasama sa plano ng Panginoon yan, kapatid. Ang matuto ka, ang matuto kang magpakumbaba, ang matuto mong ma-realize ang iyong mga problema, matuto mong ma-realize ang iyong pagkakamali, makilala mo ang totoo mong kaibigan at hindi totoong kaibigan, at maunawaan mo sa iyong buhay na walang ibang taong binigyan ng kapangyarihan o ng authority to bless you other than your parents. Ibinigay na sa atin ang lahat ng karapatan, mga kapatid. Pero may isang karapatang itinago ng Diyos sa atin. No, mga kabataan, nakikinig po tayo. Sa ating lahat, dahil naman tayo, lahat naman tayo naging anak. Amen? Alam niyo kung anong karapatan ang itinago ng Diyos sa atin? Ang karapatang mamili ng magulang. Dahil alam ng Diyos
kung ang karapatang yan ay pagkakaloob pa rin sa mga tao na hangal, tayo'y magpapapalit-palit lang ng magulang. At ayaw ng Panginoon. Hindi dinisenyo ng Panginoon na ang magulang, ang pamilya ay magkakaroon ng papalit-palit na magulang, no? Na po? Amen? Sabi ni Sister Angie, protection din pala sa atin pag di pa sinasagot ang ating panalangin upang tayo ay umasa sa Diyos. Bumalik sa Kanya. Amen? Totoo po, no? Totoo po yun. Set rules, process, stages, and paces. No shortcuts, mga kapatid. No shortcuts in life. Only process that improves. Yan ang magpapalago sa iyo sa spirito at katotohanan. Pag hinayaan mong iproseso ka ng Panginoon. Kasama sa plano ng Panginoon sa iyo. That's why the God's plan prevail. Ayaw niya na makuha mo ang posisyon na ikaw naman ay hukag ang puso. Life is not about positions. Huh? Life is about knowing who you are in front of your Lord. Alamin mo sino ka sa harap ng Diyos mo. Anak ka, magpakaanak ka. At ang anak, ang unang ginagawa ng anak, nakikinig, sumusunod, nagpapaayos. Amen? May prerequisite for you to know the plans of God. Amen? Sabi dito, that improves. Without it, wala daw po. No? Kung wala daw po yung improvement at yung proseso, we make our God a liar. Dahil ibig sabihin, ano po, hindi totoo yung sinasabi niya na ang mga makasalanan ay magfe-fail. Kunwari, sa umpisa lang, parang akala mo sila yung pataas. Amen? Pero pag nakita niyo po yung huli, sabi, di ba? Kapahamakan pala ang pupuntahan ng mga ito. Why are the road? Di ba? Maliit ang daan patungo sa buhay at katotohanan, sabi ng Panginoon. At yung karamihan niyan, yan yung sinasabi sa Romans 12. Do not conform to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Amen? Now, God's plan. Number 2, nevertheless, ito yung kasunod na talata dun sa ating anchor verse. Nevertheless, the Lord counsel that will stand. Proverbs 19 verse 21. Okay po? God's plan to give you a future and hope sa Jeremiah 29:11. Kapatid, kung tatanungin niyo po ako, Pastor, bakit po may mga pangarap na hindi natutupad? You want to know the answer? Ready? Do you want to know the answer? Dahil may mga pangarap na pinapangarap ang tao na hindi mo dapat pangarapin dahil hindi yan ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Kung di niyo po naunawaan yung sinabi ko, i-reply niyo po mamaya. May mga pangarap pa po tayong pinapangarap na hindi naman dapat natin pangarapin dahil hindi yan ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Tandaan niyo mga kapatid, pag ikaw ay nagpo-pursue ng pangarap at ikay nadidisgrasya, nababalian, ikaw ay nadidisappoint, you have to ask, go back to your Lord and ask Him, Panginoon, ito ba yung gusto mo sa aking buhay? Kasi pag po nasa tama ang iyong lakbayin, ang iyong paglalakad, ang iyong hakbang, sa pinapahakbangan sa iyo ng Panginoon, mga kapatid, tandaan niyo po, may pagod man, may hirap man, nire-reward ka ng wisdom kaya ka lumalakas. Nire-reward ka ng mga tao na kailangan mo. Nire-reward ka po. Oo, papadala ng tao ang Panginoon upang gawin ang mga hindi mo kayang gawin kung nandun ka sa tamang direksyon. God's plan to give you a future and a hope. Jeremiah 29:11.
Alam niyo po, hindi madali ang naging buhay ni Jeremiah. He was called the weeping prophet. Talagang wala na siyang magawa, umiiyak na siya. Palagi siyang pinababalik ng Lord. Sabihin mo, mag-repent. Lord, binabato ako. Hindi! Pumunta ka ulit doon. Sabihin mo, repent. Di ba binabato siya? Ginugulpi siya. Dinuduraan. Anong tag doon? Dinudusta ng mga bata. Tama po ba? Umiiyak na si Jeremiah, pero mga kapatid, ito yung bottom line. Sa buhay natin, may panahon, magagalit ka, manggigigil ka sa magulang mo, madidisappoint ka sa sarili mo. Pero at the end of the day, mga kapatid, siguraduhin mong susunod ka pa rin sa kanila. Susunod pa rin tayo sa ating mga magulang. Dahil nandun ang totoong pagpapala at proteksyon ng Panginoon. Pag lumabas ka sa sinasabi ng Diyos, pag lumabas ka sa sinasabi ng mga pinadala sa iyo ng Diyos, ang magulang mo, ang pastor mo, kapaamakan ang kapalit. Madaling malaman mga kapatid. Actually, alam na natin. Sabi nga sa Peter, di ba? Lahat ng bagay patungkol sa buhay at sa pamumuhay ng makadiyos ay binigay ko na sa inyo. Talaga lang ang tao namimili ng mali. Ang pinipili niya mas madali. Ayaw niya ng full range na process. Ang gusto niya shortcut. Okay? Naalala tuloy yung sinabi ni Pastor Dong before, no? Bago pa lang ako sa church noon, di pa po ako pastor nung narinig ko itong sinabi ni Pastor Dong. Sinasabihan ka, ang dalin mo't kunin mo ay kutsara. Kasi kakain. Di ba uso ngayon na pagkakain tayo, mas social pag ang gamit natin, tinidor. Di ba? Tama ba? Tama po ba? Ngayon, eto na. Dumating na yung kainan. Nung inihain, soup. Ha? Kaya pala ang pinapadala sa iyo, kutsara, kasi soup. At saka yung kakainin, siguro nga may sabaw. Gusto mo social. Tinidoran din alam mo. O sige, tinidorin mo ngayon ang sabaw. Tinidorin mo ngayon ang sabaw. Yan ang nangyayari mga kapatid sa mga taong hindi marunong makinig. Pag dumating ka dun sa kalagitnaan ng laban, dun mo marirealize, mapapahiya ka dahil hindi ka sumunod. Kung sakali man mga kapatid, na sumunod tayo at hindi tayo nagtagumpay, wala tayong regret sa isip natin. Dahil alam natin, anuman ang nangyari, Panginoon, sumunod po ako sa iyo. At hindi mo alam kung yung bang pangyayaring yun ay failure ba talaga o stepping stone lang papunta sa success mo. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Okay. Ngayon, mga kapatid, ano pa? Sabi sa 1 Thessalonians 5:23. Okay po? Now, may the God of peace. Hallelujah. The Lord's counsel that will stand. Now, may the God of peace himself. Ano sabi? Paano ka itataha? May ibang term. Paano ka itatanyag? Paano ka ipakikilala? Paano ka i-recognize? Sabi, God of peace himself sanctify you completely. Hallelujah. And may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless. Sa ibang version, be preserved complete. Kaya ang Panginoon gusto niyang masigurado na ang kanyang plano sa buhay mo ang masunod. Kasi walang kakumpletuhan, walang contentment, walang resolve sa puso mo hanggat alam mo na wala sa iyo at hindi ka sumusunod sa Diyos. You may experience small wins, but you will also experience big
losses. Small wins, big losses. Small wins, big losses. Mamili ka, kapatid. Anong gusto mo? Ipuproseso ka? Minsan, masasaktan ka? Mapipigilan ang mga gusto mong gawin sa buhay? Pero sa dulo nito isang katagumpayan na dadakilain ng mga susunod mong henerasyon. Dahil nabigyan mo ng malaking pundasyon sa pamilya mo, salita ng Diyos. Be preserved, blameless, at the coming of our Lord Jesus Christ. Sa kanyang pagdating, matagpuan po tayong tapat. Amen? Praise God. Okay? Now, yan po yung mensahe, mga kapatid. Ano po? May gusto kang gawin, may plano ang Panginoon. Pinakita po namin sa inyo ngayon, pinakita po ng Panginoon sa atin ngayon, ano ang pamantayan niya para makasunod ka. Kailangan mo matutong makinig, magpakumbaba. Kung ikaw ay galing sa kasalanan at ikay namumuhay sa kasalanan, nais mong ng Panginoong ikay magpakumbaba, sabi yan sa 1 John 1:9, if you confess your sin, God is faithful to forgive all your sins and cleanse you from all your filthiness or iniquities. Amen? Now, anong assurance ng Panginoon sa atin na ang kanyang sinabi sa atin ay susundin niya? Sa conclusion. Sabi, declaring, sa Isaiah 46:10, sabi, declaring the end from the beginning. Mga kapatid, alam niyo po, gusto kong makita niyo ang analogy about every gadget or everything na ginagamit natin araw-araw, even my laptop, ang inyong mga bagay. Bago ilabas siya ng kumpanya, mga kapatid, di po ba may quality control? Quality control. Pag pumasa yan sa quality control, tatatakan yan, QC passed. Meaning, this one is ready for use. Amen? I want you to see yourself like this. Na kayo po'y dumaan na sa quality control, sa quality pass. Nang ikay ipinanganak, kasabay mong ipinanganak ang purpose ng Panginoon sa buhay. Nung ikaw ay inilabas sa sinapupunan ng iyong sa sinapupunan ng iyong ina, kasabay niyan ang pangakong tagumpay ng Diyos sa buhay. God's plan prevail. The only reason why man fail when he don't obey. At sabi dito, and from ancient times, things that are not yet done, saying, kita nyo ha, i-declare ng Diyos, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Dahil Diyos siya, mga kapatid. At ang pleasure ng Panginoon ay mahalin tayo. Kaya nga po, kahit ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang bugtong na anak, sabi niya po sa John 3:16, ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Kung kaya't ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tubusin ang ating mga kasalanan. At kung sino man, sabi sa salita ng Panginoon, whoever believeth in Him, sino man ang manampalataya sa Kanya, whoever believeth in Him shall not perish, but will have everlasting. That's God's plan. Hallelujah. Lord, narinig mo po, Panginoon, ang hikbi ng puso ng iyong mga anak. Nakita mo, Panginoon, ang kabigatan sa buhay ng iyong mga anak. At alam ko, Panginoon, nakita mo rin po sa amin ang mga bagay na nais naming baguhin sa aming mga sarili. Lord, sa oras na ito, kami sabay-sabay na nananalangin at tumutugon lumuluhod po sa iyo. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan.
hinahayaan po namin na ang Banal na Espiritu, Panginoon, na magturo sa amin, sa aming mga bagay na kailangan pang matutunan at gawin sa aming buhay. Panginoon, nais naming makita ang iyong napakatamis na plano sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong mga pamantayang ibinigay sa amin. Salamat sa mga buhay na binahagi. Lord, sa platform na pinagkatiwala mo po, ang daily life sharing, patuloy mo pong basbasan, palakasin ang iyong mga manggagawa rito, Lord. Na patuloy mo silang bigyan ng kaliwanagan sa kanilang mga isip, kalakasan sa kanilang puso. Patuloy na maging tapat kahit napapagod, Panginoon. Palagi mong ilagay sa kanilang mga puso that there is no labor in vain in serving them. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mensahe sa hapong ito. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen and Amen. Marami pong salamat, mga kapatid. Muli, ito po si Pastor Walter Faustino, nanghihikayat po sa bawat isa. Na po, hayaan nating tukdin ng Diyos ang plano niya sa ating mga buhay. God's plan prevail. Hallelujah. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo.